Kung procrastinator ka, tamang-tama sa iyo ang video na ito. At kung hindi naman, marami ka pa ring matututunan dito dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay ang pilosopiyang Carpe Diem. Isa itong stoic wisdom na malaki ang maiaambag sa sarili mo kung mauunawaan mo lang at maisasabuhay mo ang tunay nitong kahulugan. At kung mahilig ka sa mga ganitong stoic content, hit the like and subscribe button for more stoic wisdom. Let's begin. Ang salitang Carpe Diem ay isang sikat na Latin phrase na ang ibig sabihin sa Ingles ay seize the day. Itinuturo sa pilosopiyang ito na ang buhay ay maikli lang at ang bukas ay hindi sigurado. Kaya mag-focus ka sa kung anong mayroon ngayon. Napakagandang pilosopiya ito na napapanahon dahil alam mo naman ang sakit ng bagong henerasyon ngayon. Dalawa lang yan, procrastination at digital distractions. At ang nakakalungkot, ang salitang Carpe Diem ay binaluktot na ang ibig sabihin. Seize the day daw. Kaya lumabas ang salitang YOLO, you only live once. Kaya gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa iyo ng panandalian lang at hindi rin makabuluhan. Hindi yan Carpe Diem, kalokohan yan. Kapag sinabing Carpe Diem o seize the day, hindi ibig sabihin na magliliwaliw ka na lang. Katangahan yan. Maikli lang ang buhay, kaya ba magpapakalunod ka na lang sa mga bisyo, instant pleasure, mga kababuyan at kademonyuhan. Ganyan ang interpretasyon ng mga tanga dyan. Mga mabababaw mag-isip, mga walang alam kundi pagpapasarap at kalayawan. Hindi yan Carpe Diem. Mental problem na yan. Kaya upang mas maunawaan mo ang kahulugan ng Carpe Diem, hinati ko sa tatlo ang sentro ng aral na ito. Una, action over delay. Ito ang problema ng maraming tao at isa rin akong biktima dyan. Madalas ipinagpapabukas natin ang mga pwede naman nating tapusin ngayong araw. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging productive ang maghapon. Naghihintay ka pa rin ba ng perfect time bago magsimula? Hindi totoo yan. Walang tinatawag na perfect time. God's perfect time lang ang totoo. Kaya simulan mo na yung gusto mong gawin. Huwag ka nang mag-delay dahil walang perpektong timing ang lahat. Huwag mo na rin i-gaslight ang sarili mo na naghihintay ka lang sa perfect time ni Lord. Dahil ang perfect time ng Diyos ay maisasakatuparan lang kung ikaw mismo ay magsisimula na. Hindi ba't ganyan ang ibig sabihin ng pananampalataya? Tingin mo ba ready si Noah nung ginawa niya yung arko? Hindi siya ready noon, basta sumunod lang siya at sinimulan niyang gawin yung arko. Walang delay-delay, sumunod lang siya at nagsimula. Walang perfect time, basta nagsimula siyang gumawa. Tapos Diyos na ang bahala sa iba. Action over delay. Pangalawa, presence over distractions. Madalas hindi cellphone o social media ang nakakadistract sa atin, kaya tayo natetengga. Madalas ang nakakadistract sa atin ay yung pag-iisip ng future. Yung pag-iisip na ano kayang mangyayari sa kinabukasan ko, ano kayang mangyayari sa future ko. Kakaisip mo ng ganyan, nalilimutan mo na yung mga dapat mong gawin ngayon. Dahil yung presensya mo ay nasa kung saang panahon. Mag-focus ka lang sa ngayon. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Masyado kang distracted, masyado kang tuliro, hindi ka na nakakapag-desisyon ng tama. Ilagay mo sa tama ang presensya mo. Presence over distractions. Pangatlo, courage over fear. Ito rin ang problema, kaya minsan na ibabasura natin yung potensyal ng bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Dahil sa takot na sumubok ng bago, sumugal sa makabuluhang bagay, mag-take ng risk at tumaya sa laro ng buhay. Maraming oportunidad ang pinatay ng takot. Manghinayang ka naman sa sarili mo.
Ang dami mo nang pinalampas na oportunidad, mga oportunidad na pinagdasal mo pa. Tapos nung ibinigay na sa'yo, natakot ka lang tanggapin. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan ang buhay mo. Takot ka rin naman palang i-upgrade yung pamumuhay mo. Kung nais mo ng pagbabago, kailangan matapang ka. Seize the day. Walang mapapala ang mahiyain dito. Courage over fear. Kapag isinabuhay mo ang pilosopiyang ito, napakalaking pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. Totoo yan. Ngunit bago ka mag-commit sa pilosopiyang ito, kailangan mo munang malaman ang 3 bagay na pumapatay sa Carpe Diem. Ito yung mga bagay na kailangan at dapat mong iiwasan. Ito ang mga balakid sa pag-unlad mo sa buhay. Una, procrastination. Una pa lang bagsak ka na agad. Paano pa yung susunod na 2? Iniisip mo kasi na marami kang oras, na unlimited ang oras mo dito sa mundo. Tanggalin mo yan sa utak mo. Pasalamat ka nga dahil nagising ka pa ngayong araw. Yung ibang kasabay mong matulog kagabi, hindi na nagising. Tapos iniisip mo na unlimited ang oras mo dito sa mundo. Kung puro ka procrastinate, huwag ka na rin mangarap ng mataas. Dahil wala ka rin namang masisimulan, wala ring mangyayari sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na isa kang stoic warrior at sinusunod mo ang mga turo ko rito, tapos procrastinator ka pala. Pagtatawanan ka ng mga kawal kung totoong stoic warrior niyan. Ngayon na ang digmaan, tapos sasabihin mo, bukas ka na lang sasabak. Dinaig mo pa si Juan tamad. At least si Juan naghintay malaglag yung bayabas. Ikaw, wag ka na, bukas ka na lang. Pangalawa, digital distractions. Kung hindi mo natalo yung procrastination, dito magmumukha ka ng clown. Paano mo maisasabukay ang Carpe Diem yan? Paano mo madodominate ang araw na ito kung pagising mo pa lang sa umaga, nag-i-scroll ka na agad sa cellphone? Tapos 3 oras ka pang nakababad sa higaan bago bumangon. Ang dami nang nagawa nung iba. Tapos ikaw maghihilamos ka pa lang ng mukha. Puro ka kasi scroll. Distracted na distracted ka ng digital world. Lunod na lunod ka sa social media. At sino bang pinagpupuyatan mo dyan? Wala ka namang jowa. Imbis na mag-scroll ka na mag-scroll, itaob mo yung cellphone mo at humanap ka ng gagawin mong makabuluhan na mapapakinabangan mo sa mga susunod na taon. Ganyan ang Carpe Diem. Gumawa ka ng mga bagay na magmamatter sa buhay mo kahit tumagal ka pa dito ng ilang taon. Pangatlo, fear of failure. Hindi ka rin ba makapagsimula dahil natatakot ka pa ngayon? Kailan ka magsisimula kapag wala na yung takot? Wala na rin yung oportunidad mo niyan. Natatakot kang magsimula dahil natatakot kang mag-fail sa isang bagay. Pero bakit? Mamamatay din naman tayong lahat. At pagdating ng araw na yon, marirealize mo na lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi natin pag-aari. We own nothing. Lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, it is just our turn to have it. Pagkatapos mong mamatay, yang bahay mo, yang lupain mo, yang kotse mo, yang company mo, lahat ng mga ari-arian mo, iba na ang magmamayari ng mga yan. Kaya bakit ka matatakot mag-fail? At the end of the day, we own nothing. Ito ang mga dapat mong gawin at isaalang-alang kung nais mo talagang isabuhay ang Carpe Diem. Practical at simple applications kung paano ito isasabuhay. Kung gusto mong mag-gym at i-improve ang fitness mo, basta magsimula ka lang. Kung gusto mong magnegosyo ngunit natatakot ka, kung gusto mong gumawa ng YouTube channel, kung gusto mong mag-build ng sarili mong brand, ng sarili mong platform, ng sarili mong business, basta magsimula ka. Dahil wala namang nagsimula na alam na agad nila lahat sa umpisa. Natututunan yan habang nagpapatuloy ka, kaya basta magsimula ka. Kung may gusto kang sabihin sa isang tao, basta hindi masama at kailangan mo talagang sabihin, sabihin mo na. Umamin ka na sa crush mo
Nang wala kang pagsisihan sa huli, i-compliment mo siya at sabihin mo ang mga gusto mong sabihin. Don't leave words unspoken dahil hahantingin ka niyan hanggat hindi mo na ilalabas yung mga salitang yan. Huwag ka na magdagdag ng regret sa buhay dahil tatanda ka rin. Bibigat din ang katawan mo at makukuba ka. Tapos may regrets ka pang daladala. Ang bigat na masyado niyan. Seize the day, sabihin mo na. Imbis na nangangarap ka lang na magbakasyon sa ganitong lugar, mag-book ka na kung kaya naman ang budget mo. Isama mo na lahat ng kaya at gusto mong isama. Huwag ka masyadong nagpapalunod dyan sa trabaho mo. Yung pinapangarap mong bakasyon, mag-book ka na. Ang tagal mo nang pinagpaplanuhan yan. Hindi pa rin matuloy-tuloy. May budget ka naman na siguro at afford mo na. Mag-book ka na ngayon dahil masasayang experience ang kumukulay sa buhay natin. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Gawin mong makabuluhan ang buhay mo. Hindi yung araw-araw, trabaho ka na lang. Masarap tumanda ng walang pinagsisisihan sa buhay. Tatandaan mo yan. Lilisanin mong payapa ang mundong ito dahil alam mo na nagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin at naging makabuluhan ang naging buhay mo rito. Yan ang regalong ikaw lang ang makapagbibigay sa sarili mo sa oras na kunin ka na ng Diyos. At sana natutunan mo ang kahalagahan ng pilosopiyang Carpe Diem sa video na ito. Ngayon mayroon lang akong isang napakagandang katanungan para sa iyo at nais ko sanang sagutin mo ito sa comment section. Kung babalik ka sa nakaraan, ano yung isang bagay na gustong-gusto mong baguhin sa buhay mo? Drop your comment. I'm excited to read your answers. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.